mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego, ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa, ngunit ang panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay nakasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes, narito tayo sa makabuluhang programa natin, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Katatapos lamang naming kapistan ni Santa Monica at syempre San Agustin, at medyo ngongo ako ngayon. Pero I hope maintindihan nyo kasi mahalaga din ang pinaparating sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng Salita ng Diyos. Yung mga pagbasa natin ngayon ay paanyaya na seryosong pag-isipan at pumili na maging matalino ka ba o maging hangal ka. Sa unang pagbasa, sinabi ni Pablo na ang pangangaral ng mabuting balita daw ay di nakabatay sa pananalitang mula sa karunungan ng sanlibutan, na pawang kamangmangan. No? Yung karunungan ay kamangmangan kapag ito'y galing sanlibutan, kundi sa kahangalan ng pagkamatay ni Kristo. Kasi yung pag-akyat ni Kristo sa krus, tinuturing ng marami na ito'y kahangalan. At ang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. Sa muling pagkabuhay, sisirain ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Sa ating ebanghelyo ngayon ay ipapakita sa atin kung paano ang kahangalan ng Diyos ay katalinuhan at ang karunungan ng tao ay kahangalan naman sa pamagitan ng talinghaga ng 10 dalaga. Ang 5 ay matalino at ang 5 naman ay hangal. Mahalaga ang tamang disposisyon o pagkilos para magbukas tayo at makatanggap ng biyaya ng Diyos. Ganito ang grasya pumapasok sa atin. Mahalaga yung ating may gagawin tayo at tama yung ating disposisyon. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pinipilit, hindi ito imposed sa atin o basta na lang binibigay mula sa langit. May gagawin tayong hakbang o kaya may effort sa ating parte habang sumasabay tayo sa indayog o kumbaga yung timing ng Diyos. Hindi natin timing, kundi timing ng Diyos. May pagpapalitan, may maliit o limitado tayong puhunan. Hindi pwedeng wala tayong puhunan. Para maibalik ito sa atin ng Diyos, kumbaga itong grasya ng Diyos, higit pa sa ibinibigay natin. Yun yung kapalit, no? Mas higit sa kung anuman ang iaalay natin. Sumasabay sa paggalaw at pakikipag-usap sa atin ng Espiritu Santo. Nakaantabay tayo palagi sa hudyat ng Diyos hanggang sa oras ng pagsalubong sa lalaking ikakasal. Tayo'y ikakasal sa lalaki na ito. Ang mga Kristiyano, ang simbahan, ang tunay na nagmamahal sa atin. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang 10 dalaga ay dadalo sa kasalan. At katulad ng paghahari ng Diyos, ay kailangan natin paghandaan. Hindi tayo ang magdidesisyon kung kailan darating ang lalaki at kung paano. Pero ito ay siguradong darating. Ang bawat isang dalaga ay may dalang ilawan dahil maaring dumating ang lalaking kakasal sa kalagitnaan ng dilim sa gabi. Kumbaga, ito'y isang kairos o kaya mahalagang pagkakataon na di pwedeng palampasin. Katulad na lamang sa pagpapalaki natin ng anak, di ba? May pagkakataon na habang bata pa yung anak natin, tinuturuan natin to ng mabuti. Kasi darating ang panahon kapag lumaki na ito, mahirap na silang pagsabihan. Ganon din sa pagpapare sa seminaryo. Ang panahon ng seminaryo ay very crucial. Ang seryosong paghuhubog ay kinakailangan dahil kapag pari na, katulad namin, matitigas na ang ulo namin. Mahirap na kaming pagsabihan. Natatawa tuloy yung iba dito. Panahon at pagkakataon na hindi tayo ang magdidikta kundi ang Diyos. Katulad na lamang pag minamahal natin ang isang babae,
na panghabang buhay, kailangan natin respetuhin ang kanyang oras at pagkakataon. Kahit palagi siyang late, di ba? Ganun yun eh. Na tatandaan ko tuloy, no? Kasi kaya nga mahirap ito maunawaan ng mga lalaki. Yung tatay at nanay ko, nag-aaway palagi kasi yung nanay ko laging late, no? Ang tatay ko magdadrive lamang. Isa lang niya man kasi yung iniisip niya magdadrive. Pero yung nanay ko, bukod sa mga gawaing bagay, iniisip niya pa rin, 7 kami magkakapatid. Paano yung pagkain namin at kung ano-ano pang mga iniisip. Kayang gawin ng babae yun, sabay-sabay. Pero yung mga lalaki, isa lang naman eh. Katulad ng tatay ko, magdadrive lang siya. Kaya naman galit na galit din siya kasi nakakailang sigarilyo na siya. Hindi pa dumadating yung nanay ko. Paalis kami, lagi kaming late. Ang mga babae ay madalas maraming naglalaro sa kanilang isip at paiba-iba, pwede nilang pagsabay-sabayin to. Samantalang ang mga lalaki naman, gusto nila focus lang sa isang bagay o issue. Ayaw niya ng sabay-sabay. Ika nga, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Kung nagmamahal tayo, kailangan natin sumubay o sumunod, kumbagay sa indayog ng ating kapwa na ating minamahal at sa Diyos. Hindi pinangungunahan o binabaliwala, kundi binibigyan ng pansin at halaga. Ang panahon ng Diyos ay kalmado lang at hindi ito kapareho ng timing natin na palaging nagmamadali sa mga bagay-bagay at naghahabol. Alisto tayo dapat sa timing, schedule ng Diyos at ng iba, hindi sa oras lang natin kundi kung nais natin maglingkod. Ganito, focus tayo sa oras ng iba, kanilang pangangailangan, hindi yun sa sarili natin. Sa talinghaga, ang lahat ng dalaga ay nakatulog. Pero ang 5 hangal ay di inaasahan na magtatagal ang paghintay, kaya kinapos sila ng langis. Inaasahan nila ay agarang resulta sa maliit nilang effort. Kumbaga, bahala na. No? Medyo may katamaran. Madali ang pagpasok sa bangkete ng kasalan. Ito ang kanilang gusto. No? Pero ang katotohanan ng buhay, ang paghihintay at paghahanda ay kinakailangan. Ang problema, masyado tayong believe sa sarili natin. Oras natin ang kailangan masunod. Tapos gusto pa natin, anumang kilos natin ay naaayon lamang sa sarili nating paniniwala. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng sorpresa, mga bagay na di inaasahan. Ang ating mapapangasawa, si Jesus, ay darating sa di natin inaasahang oras. Tatawagin tayo sa pinili niyang oras at panahon. Ang mga matalinong mga dalaga ay tinalaga ang kanilang sarili sa kalooban at nakadepende sa lalaking ikakasal. Nagdala sila ng reserbang langis, hindi nagmarunong, at ito ang nagbukas sa kanila ng relasyon ng pag-ibig dito sa kasalan na ito. Ang lahat ay nakasalalay sa Panginoon. Ang mga hangal na dalaga ay di naghanda. Dumepende sa sarili nila. Samantalang marurunong o yung matatalino ay namuhunan ng preparasyon para sa pakikipagrelasyon sa kanilang sinisinta. Nagniningas ang mga ilawan. Hindi ito gagawin ng isang araw lamang. Tandaan nyo itong paghahanda na ito. O minsanan lamang. Ito ay dapat natin permanenteng ugali. Palaging nakatingin sa Diyos, sa Kanyang oras, hindi sa oras natin, at nakadepende sa Kanya, sa Kanyang hudyat, sa Kanyang kagustuhan. Sa kasawiang palad, ugali natin na mag-improvise, dumiskarte ng sarili. Tapos inaasahan natin, lulusot tayo. Ang plano ng Diyos ay pinaghahandaan. Pinaghahandaan niya ito sa walang hanggan para iligtas tayong lahat, at ito ang pinaka-the best na plano, hindi ang plano natin. Kailangan lamang gampanan natin
ang ating parte o ang ating papel sa plano na yun. Para magampanan natin ang ating papel, kailangan natin iwanan ang luma nating pamamaraan dahil hindi ito pareho sa pamamaraan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat kami sa iyo ngayon, Panginoon. Diyos na aming Ama, alisin mo ang aming pagkamakasarili. Gawin mo kaming matalino at nagbabantay sa pagdating ng iyong anak na si Jesus. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob na alisto sa iyong pagtawag o sa iyong hudyat anumang oras o sitwasyon ng aming buhay. Nakasindi, nagliliyab ang ilawan at nakahandang palaging tumugon sa pagsunod sa iyo. Lahat na ito iniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.